Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito na nga ang ating gagawa ng reaction video at komentaryo ngayon. Pero syempre bago ang lahat, shoutouts tayo sa mga followers natin. Ito na nga mga kababayan, no? Sa wakas, Diskaya, kumanta na po mga kababayan. Umamin na po mga kababayan, no? Na mayroon ding pong nanghihingi ng kickback noong panahon, no, ng termino ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kasi nga, no, gusto nila nung una, no, tila nadawit, nadulas mga kababayan, no? Ito nga si Diskaya, no, na noong 2016 po sila nag-umpisa, no, na talaga namang nakakuha sila ng malalaking proyekto mga kababayan. Pero pagdating po sa Kongreso, no, nag-iba na po, no, yung ihip ng hangin. Nawala yung termino, no, yung panahon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito po ang bad news ngayon, no? Dito sa mga DDS mga kababayan. Kala kasi nila lusot na, no? Nakalusot na sila. Uy, hindi nabanggit, no? Dating Pangulong Duterte, lusot na. Pero ito po ngayon, no, dito sa balita ating pag-uusapan ngayon, umamin po, no, nadulas etong si Diskaya, umamin po, no, huling-huli, no, ng Infracom, mga kababayan, na parang pinagtatakpan itong mga Duterte. No, so ito, panoorin natin yung balita na yan mga kababayan, no? 2016 o panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula ang mga Diskaya na kumuha ng mga kontrata sa DPWH. Pero tila ni isang opisyal ng Duterte administration wala sa kanilang testimonya. Narito ang agenda report ni Hana T. Diba? Pagka ganun, may pinagtatakpan. Diba? Wala no? Wala doon sa kanilang affidavit. Diba mga kababayan? 2016 sila nakakuha ng malalaking project pero wala sa kanilang affidavit. No? Bakit? Anong meron? Yan ang tanong natin dyan. Bakit wala? Napaamin si Curly Diskaya na may mga opisyal sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihingi ng kickback sa flood control contracts nila. Pero hindi niya sinama mga ito sa sworn statement niya sa Senado. Diba? Umamin na siya na merong humihingi nung panahon ni Duterte na merong kickback, no, sa mga projects nila. Diba? Ang tanong, bakit wala doon sa sworn statement o affidavit netong si Diskaya? No? May nag-utos ba, no, na wag isama? No? May ano ba? Meron ba nagsabi, no, na wag isama? Sabi nga ni Tito Sen, di ba? Parang may kakaiba sinungaling daw kasi talaga itong mga to. Ayon naman kay Mayor Vico, no, tila gustong guluhin neto mga Diskaya ang kwento, no, parang malihis, no, hanggang sa makakalimutan na natin itong mga issue na to mga kababayan. Di ba? Kung saan dinawit niya ang ilang opisyal ng gobyerno. Your Honor, ano po yun, hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po, nonetheless, sabi niya dito, hindi daw naging successful mga kababayan. Pero mamaya may pag-uusapan tayo. Ay nanghingi pa rin. Tama, nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. Mula kasi 2016 hanggang 2022, lumobo ang revenue o kita ng companies ng Diskaya Camp sa government projects. Ito, yan. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kababayan, no? Kung sinasabi nila sa mga past administration, mga kababayan, no, doon sila nagsimula. Pero 2016, no, ayan, no, 2016, ayon dito sa graph, talaga namang tumaas, no, yung kanilang mga kontrata sa DPWH o sa government projects. 2016, nag-start sila, 2017,
2018, no? Halos 5 billion o 4 billion, mahigit 4 billion. Pagpasok ng 2019, tumaas pa lalo, almost 6 billion mga kababayan. No? Ayan, St. Gerald yan, ayan yan Alpha yan Alpha and Omega. St. Gerald naman, ganun din. No? 4 billion mga kababayan. Ay, so dire-diretso yan. Puro billion, no? Itong kulay blue, St. Gerard. St. Timothy yung kulay green, yung kulay orange, yung Alpha and Omega. Diba? Tapos pagdating ng 2022, mga kababayan, 2022 is all nasa 7 billion na. No, yung St. Timothy Construction at ito na mga kulay orange, Alpha and Omega 2022 4 billion mga kababayan. Tanin nyo, pero pagdating po ng 2023, lahat po yan bumaba. No? 2023 si Pangulong Bongbong Marcos na. 2022 yung yung huling termino ni Duterte. No, so from 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 namayagpag sila, mga kababayan. No, kitang-kita dito sa graph yung pagtaas ng kanilang kontrata, no, sa mga government projects, mga kababayan. 'Di ba? So kung idinidiin ng mga DDS, no, na mas marami o talamak sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 2023 bumagsak sila, no? Iilan na lang. 'Di ba? Pinakamataas lang ata nila is halos nasa 3 billion, no? Ayan, no? 'Di ba? Pero nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ang tataas, mga kababayan. 'Di ba? Una nang lumabas sa isang PCIJ report na sa termino ni Duterte, top 1 ang St. Gerard sa pagiging kontratista nito. Isa pa yan, mga kababayan. Top 1, 12 billion, 303, 12.3 billion, mga kababayan. Now, ang sinasabi ko lang dito, kung wala po silang binigyan, hindi ho sila makakakuha ng ganyan. Kung walang SOP, makakakuha ba sila ng 12.3 billion projects, mga kababayan? Diba? Hindi sila makakakuha ng ganyan. Kaya pinagloloko tayo. No, na itong mga to. No, kaya siguro sabi nga baka merong nagkukumpas, no, dito sa sa mga diskaya kung ano yung mga gagawin at sasabihin nila, dahil baka merong lumabas, mga kababayan. Ang firm na pagmamay-ari ng Diskaya couple na tinaguri ang King and Queen of Flood Control Projects. Nakalikom sila ng higit 12 billion worth of contracts mula 2016 hanggang 2017. Base rin sa House Infracom hearing, lumobo ng 1 to 20 billion pesos ang kita ng 8 kumpanya ng Diskaya Camp mula 2017 hanggang 2022. There is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration? Your affidavit is full of inconsistencies and lies. Depensa ni Diskaya, tugon lang daw ang sworn statement na yun sa crackdown ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Sa 12 billion report ng PCIJ, hindi raw ito nakadeclare sa financial statements nila dahil sinama roon ang halaga ng terminated projects. Kalaunan, napaamin si Diskaya na may isang deceased district engineer na nagngangalang Art Pascual ang pinablacklist daw ang kanilang kumpanya. Dito na siya ginisa ng komite. Hindi mo namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi niya na-respeto yung tao. Sa ngayon, hindi pa state witnesses ang Diskaya couple sa kabila ng interes nila rito. Ilan sa requirements nito, kailangan masuportahan ang kwento o testimony nila. Walang ibang direct evidence para sa prosekusyon at dapat hindi sila ang most guilty. Para sa agenda. Ayan, mga kababayan, no? Talagang gusto nila maging state witness kasi parang may pinagtatakpan talaga.
Yeah, samantala dito sa isang balita, pag-usapan natin mga kababayan na ito, no? May pasabog to si Senator Lacson, no, na meron daw pong nagbigay, no, nagdala, no, ng lagay sa Senado, mga kababayan, no, sa senador, no, at kita po ito sa CCTV. Okay, so ito yung mga kababayan. Grabe, no? Ito talaga matindi, lantaran to. Asher, ano na yung partikular na nakunan sa CCTV camera at sino daw ba yung senador na hinatira ng lagay mula sa maanumalyang proyekto? Aga wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, partikular nga doon sa mga nakita sa closed-circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado itong nga individual umano na nagdala ng lagay sa mga senador kaugnayan ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang ipursige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod dito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada, ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma na napunta ito sa Senado. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon Chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sana sa September 16. Kailangan pa kasi anya nila ng kaunti pang panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip, isasagawa nila ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa September 18. Araw yan ng Huwebes ng susunod na linggo. Sa ganitong paraan anya, mas mahaba ang kanilang magiging oras ng pagdinig dahil walang sesyon ng plenaryo sa araw ng Huwebes. Aga plano din ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pag-iimbita o pagpapatawag sa operator ng CCTV ng Senado upang ipaliwanag nito ang nakita sa CCTV footage, partikular na yung mga aktibidad ng naturang tauhan ng WJ Construction. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Alright, so yung mga babae, no? Grabe, eto na. Eto na, yun talaga ng mga kaabang-abang mga kababayan, no? Sino? Sino ang pinuntahan ng WJ dyan po sa Senado, no, at sinasabing di umano, no, ay dinalhan ng malaking halaga ata. Okay, so yan ang ating balita ngayon mga babayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat po sa lahat ng mga palagi nandiyan dyan, sa mga followers natin, subscribers. Right? So, kita-kits tayo. Peace. I'm out.